Tara, may ikukwento ako sa inyo. Ito'y isang kwento mula pa noong unang panahon tungkol sa isang matandang lalaki, isang medyo malungkot na syudad, at isang pangakong, nako, punong-puno ng saya. Kung oo ang sagot mo, nako, sigurado akong maiintindihan mo yung nararamdaman ng mga tao sa kwento natin ngayon. Kasi yung pakiramdam na yon, di ba? Na nagsimula sa lungkot, pero wow, nagtapos sa isang bagay na mas matindi pa, kagalakan. Okay, game, simulan na natin. Okay, so dadalhin tayo ng kwento natin sa isang siyudad na kahit papano sinusubukang bumangon. Pero alam mo yon, ramdam mo pa rin yung bigat sa puso ng mga tao doon. Imagine ninyo ha, yung mga pader ng Jerusalem okay na, bagong tayo na. Pero sa loob, ang dami pa ring mga gusaling sira, gumuho. So yung atmosphere medyo mabigat pa rin. Ramdam mo talaga sa hangin yung kalungkutan ng mga tao dahil sa mga pinagdaanan nila. At eto na yung eksena, sa isang malawak na kalye, may isang stage na gawa sa kahoy. At sa harap nun, grabe, parang dagat ng mga tao. Bata, matanda, lalaki, babae, andon lahat. At lahat sila, iisang direksyon lang ang tinitingnan. Yung matandang lalaki sa entablado, si Ezra. At alam nyo, hindi ito basta-bastang story time lang. Kasi yung hawak ni Ezra, yun ang pinakamahalagang aklat para sa kanila. Isang aklat na ang tagal-tagal na nilang hindi napapakinggan. So para mas madali nating maintindihan, ano ba tong aklat ng kautusan? Well, isipin nyo na lang na ito yung instruction manual mula sa Diyos. Dito nakasulat lahat ng gabay para maging maayos, masaya at mapayapa ang buhay nila. Ito pa, alam nyo sa tagal ng panahon na lumipas, medyo nag-iba na rin yung lengguwahe nila. So para siguradong lahat, as in lahat, makakaintindi, may mga kasama si Ezra, mga pari at levita na taga-explain. Sila yung nagtatranslate para malinaw na malinaw ang bawat salita sa lahat. At dito na nangyari yung di inaasahan. Habang unti-unti nilang naiintindihan yung mga salita, ibang-iba yung naging reaksyon ng mga tao. Bawat isa sa kanila, sobrang tutok sa pakikinig. Bawat salita, parang tubig na dahan-dahang pumupuno sa mga pusong uhaw na uhaw. Dito, nagsimula silang makaalala at makaunawa. At bigla na lang yung buong dagat ng tao, nagsimulang umiyak, humagulgol sila. Pero hindi sila umiiyak sa takot Umiiyak sila kasi bigla nilang na-realize, ay, ang tagal na pala nating hindi sumusunod sa instruction manual ng Diyos. Naramdaman nila yung bigat ng mga pagkakamali nila. Pero sa gitna mismo ng pag-iyak at pagsisisi nila, may isang announcement na babago sa lahat. Get ready for a plot twist. Biglang tumayo at nagsalita yung pinuno nila, si Nehemias. At imbes na sabayan sila sa pag-iyak, ang sabi niya, Teka, tama na yan, huwag kayong umiyak. Ang araw na ito ay banal sa Panginoon. Nag-iba bigla yung mood, di ba? At ito yung pinaka-punchline ng lahat. Sinabi sa kanila, ang kagalakan ng Panginoon ang inyong kalakasan. Anong ibig sabihin niyan? Simple lang. Ang tunay na lakas ay hindi pala galing sa pagiging perfecto, kundi sa sailang dala ng pagpapatawad ng Diyos. At hindi lang yan, parang may party instructions pa silang natanggap. Sabi, umuwi na raw sila, kumain ng masasarap, uminom ng matatamis na inumin, at siguraduhing mag-share sa mga kapitbahay na walang handa. Kasi raw ang araw na yun ay para sa pagdiriwang, hindi para sa kalungkutan. Dahil sa bagong pag-asa at saya na naramdaman nila, nagdesisyon yung mga tao na gumawa ng isang seryosong pangako. Ayaw na nilang sayangin ng second chance na ito. Ang tawag sa pangakong ito ay isang tipan. Isipin niyo ito na parang isang super-duper seryosong pinky swear sa Diyos. Seryoso talaga kasi isinulat pa nila ito para hindi nila makalimutan. So anong laman ng pangako nila? 3 importanteng bagay. Una, nangako silang susundin na nila from now on yung instruction manual. Pangalawa, igagalang nila yung araw ng pahinga. At pangatlo, aalagaan nila ang templo, ang bahay ng Diyos. Ito yung paraan nila para sabihing, Lord, seryoso po kami dito. So, tingnan natin ngayon kung ano ang naging resulta ng lahat ng ito. Ano ang naging transformation mula sa lungkot papunta sa saya. Dito sa chart, kitang-kita talaga yung pagbabago. Bago nila narinig yung salita ng Diyos, andon yung bar ng kalungkutan at bigat ng kasalanan. Pero pagkatapos, boom! Yung bar ng kagalakan at kalakasan sumipa pataas. Ang laking pagbabago, di ba?
Kaya ito yung pinaka-lesson ng kwento. Tinanggap ng Diyos yung kanilang pagsisisi at pangako. Pinatawad sila. At doon sa pagpapatawad na yon, doon nila natagpuan ang tunay na saya. Isang saya na nagbibigay ng lakas. Hindi yung mababaw na saya, kundi yung kagalakang nanggagaling sa pagiging malapit muli sa Kanya. At bago tayo magtapos, iiwan ko sa inyo ang tanong na ito. Tulad ng mga taga-Jerusalem na gumawa ng isang tipan, ano naman yung mga pangako na ginagawa mo sa sarili mo, sa pamilya mo, o sa Diyos na nagsisilbing gabay para manatili ka sa tama? Isang magandang bagay na pag-isipan.